Alamin na natin kung ano ang magiging lagay ng panahon sa ilan pang bahagi ng bansa mula kay Harry Bayona na nasa Pag-asa DOST. Magandang hapon sa iyo, Harry. Magandang hapon din sa iyo, Sandro. Bahagyang lumakas at patuloy nga sa pagkilos si Bagyong Goryo. Upang bigyan tayo ng update hinggil sa nasabing bagyo natin, si Pag-asa weather forecaster Alzar Aurelio. Magandang hapon po, Mr. Aurelio. At ito nga pong ating unang katanungan, ano na po ang lokasyon ni Bagyong Goryo at anong direksyon ang tinatahak nito? Magandang hapon din sa inyo. Ang as of tanghali, itong si Bagyong Goryo ay nito banda ho siya at nalayong 350 kilometers east ng Surigao City. At inyo nakikita ang Pag-asa track na maaring tumbukin itong Eastern Visayas at ganoon din sa may Aurora sa babandang north ng Kasiguran. Alright, Mr. Aurelio, magla-landfall po ba ang nasabing bagyo? And if yes, ano-anong mga lugar ang maaapektuhan nito? Kapag natin sa kanyang direksyong west-northwest na yung nakikita at ay inaasahan po natin na maaaring mag-landfall dito sa bandang Eastern Visayas tulad ng Samar Provinces, ganun din ang Biraang Catanduanes at susunod yung Aurora kapag nanatili sa kanyang direksyon na west-northwest. Sa ngayon nga, Mr. Aurelio, nakataas ang signal number 1 sa northern, western at eastern Samar. Sa pagkilos nga ni Bagyong Goryo, posible ba tayong magtaas ng public storm warning signal sa ibang bahagi naman ng bansa? And if yes, anong mga lugar po ang tatamaan nito? Tama, may posibilidad po magdagdag po tayong mga lugar na ng public storm warning signal. Kapag itong bagyo nandito ay lumapit sa bandang Eastern Visayas, ganun din sa Northeastern Mindanao. At maaari po, anong mga lugar po na maaaring magdagdag mga lugar po na magtaas ng public storm warning signal, ito po yung bandang sa may Bicol region. Naku mga kababayan, paghandaan po natin dahil may posibilidad po na magtaas tayo ng public storm warning signal ayon po yan kay Mr. Aurelio. Kaugnay naman po nung para makapaghanda ang ating mga kababayan, Mr. Aurelio, sa Visayas, kapag signal number 1 ang nakataas, anong mga aasahan natin sa lagay ng ating panahon? Tama, ang mga lugar kung saan nakataas ang public storm warning signal, ulitin ko po, dito sa Samar Provinces, Dinagat at Siargao Island. Ang mga inaasahan po natin ay maulap na may mga moderate to heavy rains. At may inaasahan pa rin tayong mga malalakas hangin kung itong bagyo ay lalapit dito mismo sa Eastern Visayas. Kaya ang mga malalakas pong hangin ang inaasahan po natin doon. Alright, Mr. Aurelio, ayon din sa weather bulletin ng Pag-asa sa pagkilos nga ni Bagyong Goryo, pag-iibayuhin nito ang hanging habagat. And having said that, ano nga asahang panahon sa western section ng ating bansa kapag umiral na po ulit ang hanging habagat? Inaasahan po natin itong hanging habagat ay babalik sa ating bansa at makaka-apekto dito. At ang unang lugar na maapekto ng hanging ay dito sa bandang Mindanao. At kung kailan to, bukas ng gabi. Alright, Mr. Aurelio, to dagdag kaalaman lang para sa ating lahat, sa buwan ng Hunyo, 2 to 3 na bagyo ang ating inaasahan. Yan po yung ating inaasahang bagyo para sa buwan na ito, no? Si Bagyong Goryo nga ang ika-4 na bagyo para sa buwan ng Hunyo. Is it the first time na nagkaroon tayo ng 4 na bagyo sa buwan ng Hunyo? Bakit po ba nangyayari yung mga ganitong mga senaryo? Hindi po ito first time na ang sa buwan nito ay naka-4 na tayo ng bagyo. Noong 1951 ay nakalima tayong bagyo at noong 2004 ay naka-4 tayo ng bagyo. Kung bakit tayo nagkaroon ng maraming bagyo sa buwan nito, una-una po dyan ay yung maraming moisture kasi napaka-importante yan para makabuo ng isang low pressure area at pag lumakas ito maging bagyo. Alright, Mr. Aurelio, sa pagkilos ni Goryo at sa mapipintong pag-iral din ng habagat, may posibilidad ba na magtaas tayong muli ng gale warning? May posibilidad po na magkaroon tayo ng gale warning dulot ng epekto ng hanging habagat. Alright, Mr. Aurelio, ito rin po. May posibilidad bang malusaw si Goryo at kailan nga ba natin maaasahan ang paglabas ng nasabing bagyo sa ating PAR? Sa ngayon, hindi natin masabi kung ito'y malulusaw dahil ng bagyo at di agad-agad malulusaw agad. So, patuloy natin babantayan ang anumang development itong kasi Bagyong Goryo. At ito ay inaasahan po natin lalakas dahil ito ay nasa dagat ito. Kaya kung kapag nanatili sa kanyang direksyong sa dagat at mabagal ang pagkilos, may posibilidad na lumakas itong bagyo at maging ganap na tropical storm. Alright, Mr. Aurelio, maraming salamat. Last few reminders para po sa mga kababayan natin sa Samar na nakararanas ngayon ng signal number 1. Una-una po yung mga public storm warning signal number 1. Ulitin ko po, sa Samar Provinces, kasama na rin ang Dinagat at Siargao Island.
So, mag-ingat po tayo sa mga posibleng flash flood at landslide. Bukas po, Sabado, inaasahan po natin maulan, maulap na may mga pag-ulan. Halos buong bansa po yan, dulot ng epekto ng bagyo at inaasahan pa rin natin yung epekto ng hanging habagat. Alright mga kababayan, nakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio na nagbigay ng update hinggil kay Bagyong Goryo. At mga kababayan, dahil nakataas ang signal number 1 sa probinsya ng Samar at patuloy sa pagkilo si Bagyong Goryo, antabayanan lamang po ang aking weather updates. Mamaya po yan, alas 3 po yan ng hapon sa Panahon TV Express. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Para sa Telebisyon ng Bayan, kasama niyo inyong weatherman, Harry Bayona. Balik sa'yo, Sandro. Maraming salamat sa iyo, Harry Bayona.